Sa nakaraang mga linggo, nakikipagbangga ng Senado kay Pastor Apollo Quiboloy. Pero ngayon, bakit tila ingat na ingat ang Senado sa pagpaparesto kay Pastor Quiboloy? Dalawang beses na kasing napaso ang Senado pagdating sa pagpapaaresto ng mga testigo sa kanilang mga Senate investigations. Una sa family investigation noong 2022 at sa Aegis Juris hazing case kung saan napatay si Horacio Castillo III noong September 2017. Sa parehong kaso, inutos ng Korte Suprema na pakawala ng mga sinight for contempt at pinakulong ng Senado. Ilang beses din namang kinatigan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Senado at ng Kongreso na magpatawag ng testigo in aid of legislation. Kinatigan din ng Korte ang kapangyarihan ng Kongreso na mag-cite in contempt oras na sumuway ang testigo sa isang lehitimong sabina na magpakita sa pagdinig ng Senado o ng Kongreso. At higit sa lahat, sinabi ng Korte Suprema na karapatan ng Kongreso na ipaaresto ang sinuman na kailangan nila sa isang inquiry in aid of legislation. Ayon sa Korte Suprema, importante ang kapangyarihan ito para pilitin ng mga testigo magpakita sa isang Senate investigation. Pero sa nakaraang mga taon, tila nililimitahan na rin ng Korte Suprema ang kapangyarihan ito. Sa kaso ng fratman na si Arvin Balag ng Aegis Juris Fraternity, sinabi ng Korte na hindi pwedeng indefinite o walang limitasyon ang detention order ng Senado o ng Kongreso. Si Balag, pinakulong ng Senado for contempt dahil may mga tanong daw na ayaw niyang sagutin tungkol sa pagkamatay ng frat applicant na si Horacio Castillo III. Binigyang diin ng Korte Suprema na ang indefinite detention ay paglabag sa constitutional rights ng isang tao. Mahalaga po ito dahil binabaliktad nito ang dating umiiral na patakaran. Sa kasong Arnold versus Nazareno noong May 1950, sinabi noon ng Korte Suprema na ang isang testigo ay maaaring i-detain kahit higit pa sa tagal ng termino ng mga nakupong senador at congressmen. November 2023, lalo pang binawasan ng Korte Suprema ang kapangyarihan ng Kongreso na magpaaresto base sa desisyon nito sa kaso ng family investigation. Matapos ipaaresto ng Blue Ribbon Committee sina Lincoln Ong at Michael Yang ng Family Corporation at ng Full Wind Group of Companies for testifying falsely and evasively. Malinaw daw ang kapangyarihan ng Senado na magpaaresto pero nagpataw ng mga kondisyon ang Korte Suprema para dito. Una, ang anumang investigasyon ay dapat in aid of legislation. Hindi daw ito isang paglilitis o pagpapataw lamang ng parusa. Pangalawa, ito dapat ay sumusunod sa Rules of Procedure ng Senado. At pangatlo, dapat dumaan sa due process at irespeto ang karapatan ng mga testigo. Sa kaso ni Lincoln Ong at Michael Yang, sinabi ng Korte Suprema na hindi raw nabigyan ng pagkakataon ang dalawa na magpaliwanag. Wala rin daw sa posisyon ng Senado para sabing umiiwas lamang sa tanong ang dalawang testigo. Ito marahil ang dahilan kung bakit hiniling muna ni Senate President Mig Zubiri na maglabas ng show cause order ang komite ni Senadora Risa Ontiveros laban kay Quiboloy bago ito iparesto. Walang konsepto ng show cause order sa Senate Rules on Inquiries in Aid of Legislation. Sa Section 18 ng Senate Rules, simple lamang ang requirement para sa pag-cite in contempt. Una, dapat ito ilalabas ng committee chairperson at may pagsasang-ayon ng isa pang miyembro ng komite. Mababaliktad lamang ito ng majority vote ng mga miyembro ng komite sa loob ng 7 araw. Sa huli, nabigo ang mga kaalyado ni Pastor Quiboloy na kontrahin ang contempt order ng Senado. Gayunpaman, nabigyan pa rin ng kaunting palugit ang appointed Son of God. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.